Typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you looking typo at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pwede patingin ako ng affidavit. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati I-check yung ko po, amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Attorney Lotok, Paktay kadiha, gisadong-gisado at chap-chap pa ang mga ebidensya nitong si Attorney Lotok. Nag-typo-typo error na ang loko, mga kababayan. Ano ba namang klase itong mga witness nila? Wala pong pinagkaiba sa unang witness, mga kababayan. Pakinggan niya po ito dito. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nila, na kesyo taksin, kesyo corrupt, abusado. Sino ang corrupt? Ito itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. I think we have two more. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Ayan, mga kababayan, dahil dyan, nabuking at nakumpiska ang kodigo nitong mama. Panoorin niyo po itong video, mga kababayan. No? Tingnan niyo po, mga kababayan. Pinuntahan po ni Attorney Sheila at kinumpiska ang kodigo nitong witness. Nga, ang witness na ito, mga kababayan, na kumpiskahan ng kodigo ni Attorney Sheila. Anong witness ka dyan? Bakit ka may kodigo, ha? Akin hayaan kodigo mo. Ayan po, mga kababayan, ang pagkagisa. Gisadong-gisado po. At mukhang wala na po, tapos na ang boxing. Pagdating po dito sa usapin, dito pong impeachment ni VP Inday Sara, dito nga po sa sinasabing alleged, alleged na magpapagurgur daw po di umano si VP Inday Sara, mga kababayan. Utos daw po di umano at hindi po ito na-establish. Nako, mapapanood po natin. May mga abogado po tayong mapapanood, mga kababayan. Magsasabi po kung ano po ang nangyari dito po ngayon sa impeachment hearing. Pero bago natin panoorin ang lahat ng mga detalye, mga kababayan, ang pagkapahiya at pagkabuking nitong chap-chap na mga ebidensya at mga typo-typo, naku po, malaking puntos na po yan. Ibig sabihin po niyan, mga kababayan, hindi po nila napapatunayan ng walang bahid o walang alinlangan. Pero isa ang napatunayan natin, mga kababayan. Panoorin nyo muna itong video na ito bago tayo magtuloy. I talk to my the best Ikaw, the best is that it has mga kababayan, naintindihan nyo? I talk to my the best Ikaw, the best the best. is that it has Yan po ang ating presidente. Ang napatunayan po natin, mga kababayan, na hindi po, wala na po sa tama siguro yung mga naiisip kasi hindi na po niya tama or hindi niya po naitatama ang kanyang pananalita. Tingnan niyo po yung caption, mga kababayan, at ang video na ito. No? Bangkay idinaan sa balsa, mga kababayan. Ang sabi dito sa caption na ito, bangkay idinaan sa balsa, pantawid sa ilog. Kailan lang ninakawan tayo ng 5 trilyong pondo sa flood control?
nanawagan ngayon sila na gawan ng tulay dahil sa dinanas nila. Nagdusa sila dahil kay bangag na number 1 kawatan sa flood control. Ayan po ang ating mga kababayan. Ito po ang realidad ng ating bansa. Mayroon po tayong mga tulay na balsa lang po ang gamit ng ating mga kababayan para magtawid po ng kanilang mahal sa buhay, ihatid po sa kanilang hantungan. Ano ho? Ngunit mayroon po tayong nagpapakasasa na mga presidente katulad ni BBM, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Ngunit bago yan, nagpapasalamat po muna ako sa mga nag-like, nag-share ng ating mga video at saka mga nag-subscribe. Hindi pa po nakapag-subscribe at bago ka lang, consider mo po paki-like at paki-share, paki-subscribe na rin mamarapatin. Wala pong bayad lahat yan, mga kababayan. Tatanawin ko pong malaking utang na loob yan. Punta na po tayo, mga kababayan, sa atin pong pag-uusapan at panonoorin na video, mga kababayan. Ito po, no? Mayroon pong ganitong senaryo, panoorin natin. Kan imo pagbaton hinanakot mga kita magpapadayon hinanaton mga pakiana nga imo pagbaton hinanakot mga Your Honor, pakiana. Your Honor. What? Objection, Your Honor. Your Honor, kapatakataka lang ni Sambal, oh. Waray-waray ko na sa. Hindi man kami di waray-waray, mga ilunggo man kami di. Hindi ka mag-waray-waray da, kasi sumbagon ta ka karon. Kita magpapadayon hinanaton mga pakiana nga imo nakot mga Your Honor, pakiana. Your Honor. Alam mo, mga kababayan, ako po ay nagulat dito sa isang abogado na ito, no? Nabigla na lang po siya nagwaray. Kung siguro, waray-waray din tong kanyang kanyang witness, nagwaray sila. Ano ho? Nagulat ako, mga kababayan. Although siguro, baka ginamit niya ito dahil mayroon daw yata sa kanila, no, na pwede silang magsalita ng waray. Pero siguro, teka lang, si BP Inday Sara hindi naman common na nagsasalita ng waray, eh. 'Di ba? Hindi si BP Inday common na nagsasalita ng waray. So bakit ka nagwaray? Ako, nakakaintindi po ako ng waray, nakakaintindi rin po ako ng Cebuano, nakakaintindi rin po ako ng Ilonggo. Kamukha ng sagot nito ni ano, pero edited na po 'yan siguro, mga kababayan. AI na po 'yon sagot, no? Yung objection, Your Honor. Pagod ta karon. Nagulat lang ako kasi bakit nga niya ito kailangan ganunin, ano? Obvious na obvious, mga kababayan, na mukhang para lang ma-project sa tao na magaling siya, gagamit siya ng iba't ibang lingwahe, no? Or kaya meron pa kasi ako nagulat ako, meron akong isang kakilalang vlogger na pinost ito, sabi, ang ganda talaga ng boses niya, no? Mga kababayan, yung boses minsan minomodulate lang yan, eh. Kamukha nito, malaki yung boses nito, eh. No? Abogado. Kaya pwede niya rin modulate. Parang ako. Kaya ko rin naman mag-modulate, eh. Kaya lang minsan, pagka nag-modulate tayo, hindi natin na-deliver talaga yung puso, yung damdamin nung konteksto ng ating sinasabi. Di ba, mga kababayan? Kamukha nito. Gusto niyo mag-modulate tayo? Ganito. Teka, gayahin nga natin to. Hindi ka mag-waray-waray da, kasi sumbagon ta ka karon. Hindi ka magwaray-waray da, kaya sumbagon ta ka karon. Kita magpapadayon hinanaton mga pakiana nga imo Kita magpapadayon, hinaton mga pakianangan, pagbaton hinanakot mga Your Honor, pakiana. Your Honor. nga nanhimo pagbaton, hinaton mga pakiana. Kita nyo, di ba, mga kababayan? Ganun lang naman kasimple yan, eh. Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. Tayo po ay... Pero, kahit po tayo rito ay na mag-iba ng lingwahe, sapagkat ang atin pong mga kababayan, hindi naman po nakakaalam. Alam lahat ang mga salita, hindi natin. Paano di ba? Kababayan. So, tayo marunong tayo mag-. Kita magpapadayon aton mga pakian. Kan ikaw, magtitikang liwatin pagbaton. Ayos ba, mga kababayan? Well, ito na. Pag-good vibes lang po yan, mga kababayan. Ituloy na po natin dito sa kanilang chop-chop na evidence. Ano ho? Ganun po yung modulation, mga kababayan. Kayang-kaya po natin yan. Kaya lang, minsan, nawawala po yung diwa, no? At saka yung konteksto, damdamin ng ating pong gustong iparating sa tao. Ito, panoorin na po natin ito, mga kababayan.
think we have two more. We have two more, Your Honor, please. I was told we have two more timestamps, Your Honor, please. Two more. Thank you. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera. And the last one? Maalis mo man ako sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang buboto sa'yo. Please lang. Okay. Thank you. Wala. So, Your Honor, those were the 7 timestamps, portions of the video where the Vice President hurled invectives and profanities. Now, the question is, may I proceed, Your Honor? Counsel, to clarify, Yeah, Opo. that the Vice President hurled invectives, period. Not necessarily against the 3 officials mentioned. Most of them were against the 3 officials, Your Honor, please. I only counted or heard 1 or 2. Out of the 7, I heard Representative Chua, but he's not one of the subject matters of this case. But just for the record, does the witness confirm that? Out of the 7 timestamps, there are approximately 2 or 3 that mentioned either all 3 or 1 of the top officials. Would that be correct, Mr. Witness? I think more than that, sir, if you can see the Make your voice context. louder. If I'm not mistaken, I think 5 times referring to either Martin Romualdez or Liza Marcos or the president. The rest were either congressmen or a particular congressman. If I'm not mistaken, sir. Yeah. Counsel, you may proceed. Now, Mr. Witness, etong mga 7 timestamps kung saan nagmumura yung Vice Presidente, why is this a factor in classifying her threats as serious and real? Yes, Your Honor. It's very much factor. Because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment? Or were they really serious, actual, and real threat? So what was your conclusion? Your Honor? So what was your conclusion? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. Okay. Serious and real. May conclusion na pala kaagad ito mga kabayan, itong witness na to, ano ho? May conclusion na kaagad, pero sa conclusion na yan, mukhang hindi po yata natuwa ito pong si Attorney Bindalo, mga kababayan. Hindi po nakontento dito. Oh. Nagulat kayo mga kababayan, si Attorney Bindalo, mayroon po ditong ganitong panggigisa sa kanila mga kababayan. Panoorin mo nyo po ito. Pero bago yan, ito muna. Itong si, may napuna dito. Itong sila mga kababayan. Ito, panoorin nyo. Erwin Tulfo sa prosecution, minadali ang mga ebidensya, kaya sablay-sablay mga kababayan. Panoorin niyo po ito. Hindi po kayo nagtataka? Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Mr. Witness, kailan ho ba talaga final itong kaso laban kay VP? Yung una na affidavit po, Your Honor, nag-file kami January 30, if I'm not mistaken. Taon po, anong taon? 2025, sir. 2025. And then nag-require po ang Department of Justice ng compliance dahil sabi nga nila nung una na certification insufficient for conduct of preliminary investigation and must be referred for a case build-up. Now, ang ginawa po namin, kinumply po namin yung kanilang mga requirements. And then, come 11 February 2025, niresubmit po namin yung aming affidavit of investigation, Your Honor. Nasaan na po itong kaso? Na isampa na po ba ng DOJ o hindi pa?
I think ongoing po ang preliminary investigation. 1 year preliminary. 1 year. Over 1 year. January to January is 1. February, March, April, May, June, July. Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness? Di ko po masasagot, sir. Hindi ninyo Sorry po. masagot. Sa Could it DOJ. be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, Sir, ano ho problema? Bakit hindi po pa naisasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo? Hindi ho kayo nagtataka? Ang alam ko, sir, Your No, Honor po, hindi kayo nagtanong po sa kanila kung bakit? May kulang pa po ba DOJ? Ano pong kakulangan? Pag ang referral po, Your Honor, is nasa DOJ na, hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipoprocess yung dokumento. Kaya nga, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. See? Ay kaya nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer me that. Let me direct my question now to the prosecutors. Mr. Prosecutor, Yes. ito po mga ebidensya na nakita ho natin, hindi pa ninyo ni-review na may mga nakita, hindi nyo nakita itong inconsistencies. Doon nga po sa sinasabi ng defense na pinirmahan, sinubscribe, pero mas maaga yung ika nga pagtanggap. Your Honor, as to whether we perused that, Your Honor, please, unfortunately, we were not party to the preparation of this. No, but this was documents. submitted Yes, Your Honor. as evidence, right? Yes, Your Correct. Honor, please. Yes, Your Honor, please. That's why this Pero- witness is more than competent to answer that. But the main point of the prosecution, Your Honor, please, they already filed and complied with these requirements and addressed these defects, if you may, by filing a February 10, 2025 affidavit investigation. That's why, if you have observed our good Senator Judge, we have been objecting as to the relevance of this. Exactly because what is in contention now is the latest affidavit of investigation that is now pending before the DOJ, Your Honor, please. All right. And just a quick manifestation to the NBI. Mr. Witness, next time po pag nagsampaho kayo ng kaso, make sure, kaya nga I was asking you kanina, I already have this feeling something is wrong dahil sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan. Yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po? Yes, Your Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Doon, ang dami natin nakita. Totoo po lang na nagmura ang vice-presidente, nagbanta ang vice-presidente. Sangayon naman po ako, nakita ko naman po yun. Pero pagdating po yan, usually pag sa technicalities tayo nagkakaproblema. Don't forget that. Yes, Your Honor. Quick. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, dito may punto si Tulpo, no, mga kababayan, si Bengalo. Sablay-sablay po talagang kanilang mga ebidensya, bukod pa po sa chop. At paulit-ulit lang naman ito eh. Naggastos lang sila ng 2 witness. Parehas lang naman po sinasabi. Yung isa, 2 linggong expert. Ito, mga kababayan, tingnan nyo itsura nito, laging nakatungo, no? Laging nakaganon. Nakaganon siya lagi. May problema ba ito sa mata niya? Hindi siya makadirect. Hindi naman siguro siya dumirit yung tingin ng gano'n, di ba? Parang, ewan ko, mayroong something eh. Di ba mga kababayan? So, may punto dito sa Tulpo, na karamihan po sa mga kaso ay napupunta sa mga technicalities. No? Tingnan nyo nga, yung anak mismo ni Remulla. Technicalities lang po yun, hindi po yun hatulan na siya po ay not guilty or guilty. Na technical lang po yun mga kababayan dahil 2 po ang grounds doon. Hindi ko po makakalimutan yun. Doon ako nag-umpisa na mag-politics video mag-politics reaction eh. Hindi ko makakalimutan yung mga kababayan, 2 ang naging grounds doon. Yung chain of custody ng mga ebidensya. No? Kung papaano naglipat-lipat, papaano hinandil yung mga ebidensya. Papaano hindi nadagdagan, hindi nabawasan. And this time, parang ganito lumalabas ngayon sa kaso ni BP Inday Sara. At yung isang witness nga na 2 weeks lang, expert ko hindi pa nga niya nakuha yung raw na video na yun nga yung itinatanong ni Senator Ruby nung nakaraan. Napatunayan na, established na dito mga kababayan,
na wala po silang hawak na original. Di ba? So ito naman ngayon, chop at mukhang sablay. Wala po ito, as in wala po ito. Ito pa, isa pang kapatid niya. Panoorin natin mga kababayan. Mr. Witness, do you consider yourself as an expert when it comes to threat assessment? Tama ha? Ang tanong ni Tulpo ha, nakabase na doon kung kino-consider mo bang expert kasi yung isa naman expert din. Expert for 2 weeks. Ito naman kino-consider mo ba as an expert? Pag-gather ng mga evidences, tingnan natin. Judge Tulfo, you may proceed. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, do you consider yourself as an expert when it comes to threat assessment? Threat assessment, Your Honor? Yes. An experienced investigator, Your Honor. There's a difference between an investigator as opposed to threat assessor. Somebody who assess a threat being given against a person or individual. Kasama dyan, halimbawa, mag-iimbestiga ka, tatanong ka sa mga testigo, tatanong ka sa mga taong nakarinig tungkol doon sa banta, titingnan mo yung security detail niya, saan siya nakatira, etc. etc. Yes, Your Honor. Just an experienced investigator, Your Honor. As an experienced investigator. Opo. So sa ginawa mong pag-iimbestiga, whether or not merong real or imminent threat against the Vice President, sino-sino po yung mga naimbita nyo at na-interview? Yung media personalities po, Your Honor, from late Saidin Reyes to Bones Magsambol to others, lahat po sila tinanong namin kung kilala nila yung kinausap na ni VP Sara, yung tao na kinontrata. Lahat po sila nagsabi na hindi nila kilala at wala silang alam doon. Did you also Ayun mga kababayan, lahat daw po itong mga ito kinausap nila at tinanong nila kung mayroon ba, kilala nila yung sinasabi mga kababayan na kinontrata ni BP Inday na manggugurgor pag siya ay nagurgor. Tingnan nyo, mayroon silang iniiwas dito mga kababayan na word na kung magurgor siya, saka lang ipapagurgor. Di ba? Gaganti lang. Ganun lang yun mga kababayan. Pero dito, iniiwas na po nila yon yung mga ganun. Kasi nga, gusto nila patunayan talaga na si BP Inday Sara, intentional yung gusto niya mangyari, hindi conditional. Pero kahit ganun pa mga kababayan, tingnan nyo, yung sagot niya rito, hindi, ang in-interview niya yung mga nandoon mismo sa video, ang sagot niya, nang makausap daw niya, in-interview niya, tinanong niya, ang sagot ay hindi daw nila kilala o hindi nila alam kung mayroon ba si BP Sara kinuntratang assassin. Sara, yung tao na kinontrata, lahat po sila nagsabi na hindi nila kilala at wala silang alam doon. Did you also invite Princess Maui, yung influencer na nagtanong kay VP Sara during that online press conference? I believe so, Your Honor. I asked the executive officers back then at ang sabi nila sa akin, hindi ho nag-appear chief. So you invited her pero she failed to appear. yes, Your Honor. Yun po yung report sa akin ng aking mga executive officers. Okay, so masasabi niyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted? Against the life of the Vice President, sir? Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-imbestiga doon sa Presidente, dapat Yeah. imbestigan mo rin yung threat against the Vice President para patas. Yes po. Precisely the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor. Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa sabina ninyo na pinadala sa kanya? Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, 2 beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya,
Ang sabi niya, hindi siya makaka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to. Yeah. Sorry to cut you off. Napakinggan na natin yan para mapaiksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at saka ng representative ni BP Sara? I think it's Attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating Director Jaime B. Santiago. What was discussed during that meeting between attorney, ano pangalan ulit? Lawrence Lim po. Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President. Yun nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So hopefully confident ang Vice Presidente na iimbestigahan nyo rin yung issue na yon. So 6 years ago, pero hindi niyo ba 6 years, 6 months. Okay. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months. All right. So if I'm not sinabi mistaken nung representative ni VP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President. Yun po yung nasa letter. Okay, inusisan niyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya? Nagkandak ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BPSPG, Okay. and then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Wala na-validate. Pero- Your Honor, insofar ho as Cybercrime Division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam. Last na lamang, Mr. Witness. Kasi sabi mo, ulitin ko doon, sa 6 months ago, naka-receive ng threat against her life ang BP. Sabi mo kanina, If I may, sabi Your ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede naman interviewin to that effect? For that. Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor. So, hindi ka, okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President? I cannot... Based on your investigation, based on your experience. Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun. Thank you, Mr. Witness. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo, Senate President Gatchalian. Thereafter, Senator Judge Kita nyo mga kababayan, wala talaga siyang kayang mapatunayan dito, ano ho? So, yan ang mga magagandang point of view dito mga kababayan, ano ho? Kasi hindi po talaga nila na napapatunayan kung mayroon talagang sinasabing threat nga dito, no? Kay Vice President at doon kay Marcos Jr. Kunwari pa sila na nag-iimbestiga sila. Tingnan nyo ito rito mga kababayan, ito sinasabi dito ni Senator Jaime. Ang ganda nito eh. Ang ganda nito sinasabi ni Senator Jaime. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you looking at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pwede patingin ako ng affidavit. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati I-check yung ko po, amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you Typo looking eh. at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita. Paktay ka diha mga kababayan. Ito po ang mahalagang punto sa nangyayaring ito na nakikita po dito ng mga judges, ano? Pero mo dalawang typo
Dalawang typo, Subpin at saka Abidabit, parehas, November 6. Paano nangyari yun na may dalawang typo, mga kababayan? Ito po yung mga cross-examination, mahalaga po ito. Bakit? Panoorin po natin ang isang abogado, mga kababayan. Napakaganda po ng paliwanag dito. Oo. Magandang araw sa lahat. Madayaw na adlaw sa iyo tanan. The question then is, may an accused be acquitted by reason or because of a good cross-examination by the defense counsel? Some will say no. Some, of course, will say yes. But my answer is yes. And that is if during the course of the trial, it was shown because of a good cross-examination that the evidence for the prosecution is inadmissible in court, then the accused shall be acquitted. This is illustrated in criminal cases for violation of Republic Act 9165, the Dangerous Drugs Act. Now, if the illegal drug was seized by the authorities unlawfully, meaning the arrest and the search is unlawful, well, according to the Constitution, this being the fruit of the poisonous tree, then the drugs, which is the corpus delicti in drug-related cases, will not be admitted in court as evidence for the prosecution. And thus, the court has no other recourse except to acquit the accused. In fact, there is a ruling where the Supreme Court said that the court must acquit the accused. So, mga kababayan, ganun kahalaga yung mga cross-examination ng mga abogado sa trial. Kasi nga sa cross-examination, palamang mailabas ng defense na illegal pala yung pag-aresto, illegal pala yung pag-search, kaya yung evidence ng prosecution tulad sa drug-related cases, yung shabu or marijuana, hindi maaring tanggapin ng hukuman bilang ebidensya ng prosecution laban sa akusado. Kaya walang magawa ang hukuman kung hindi i-absuelto ang akusado. Bakit? Walang ebidensya. Ang droga kasi, yung illegal drugs, yun yung tinatawag na body of the crime or corpus delicti in violation ng Republic Act 9165, the Dangerous Drugs Act. Kasi walang ebidensya, dahil hindi maaring tanggapin ng hukuman ayon sa saligang batas, nako, i-absuelto ng hukuman yan. The accused is entitled to an acquittal. Ang sabi nga ng Supreme Court, the accused must be acquitted. Maraming salamat. Sana nakatulong na naman itong aming Ayan, mga kababayan. Ang title po nitong kanyang vlog, May the accused be acquitted because of cross-examination. Bakit ito sinama natin dito, mga kababayan? Bakit? Kasi nga po, dito po sa kanyang title nitong kanyang vlog ay yung akusado daw ay maaaring ma-acquit, no? O mapawalang sala sa pamamagitan ng cross-examination. At yan po ngayon ang nangyayari dito sa kaso ni BP Inday Sara. Sa mga cross-examination, kitang-kita na po talaga ang itong prosecutors, napapatunayan po talaga, mga kababayan, kung hindi chap-chap, hindi original yung video, hindi nila nagawa yung mga requisitos, di ba? Sabi pa nga ni attorney, yung fruit of poisonous trees, di ba? Parang ganito, umpisa pa lang, mali na kaagad eh. Una kasi dapat, ang unang ginawa nila dito, na-secured muna nila yung raw video. Pagkatapos, pinotocopy nila ito,
Tapos ngayon, ipipresent nila ngayon. O ito, yung photocopy, ito naman ang raw video. Dito namin kinuha yan. Di ba maliwanag mga kababayan na wala na tayong pag-uusapan. Basag sila nung una pa lang, di ba? Dahil hindi pala sila nakahawak ng raw video. Mahalaga po ito mga kababayan kasi nga, ang photocopy, pwede na po yan ma-chop-chop, pwede na po yan ma-edit, at napakapangyarihan na po ng AI ngayon, mga kababayan. Oo, sabihin na natin na public yung video ni BP Inday, pero hindi ka pa rin rason para hindi ka makakuha ng raw video. Kasi available naman po yan. Bakit hindi mo nakuha? Yun kasi ang mahalaga eh. Dahil doon sa raw video na yun, dapat doon magbase kung totoo nga ba itong pinapalabas mong photocopy. Gets nyo mga kababayan? O, pagkatapos, ito pa ang pangyayari ngayon. May mga chop-chop na kayo pinapalabas nyo lang ngayon. Yung, ang mahalaga kasi dito, makuha ang original or yung raw video dahil ipapalabas natin yung buo. Bakit nagpunta doon, nakarating doon si BP Inday sa pagsasabi na di umano pag ginurgur siya, magugurgur din yung nagurgur sa kanya. Di ba? Hindi naman agad pagbungad ng kanyang video, ganun na kagad ang sinabi niya Hindi ganun At saka mga kababayan, isipin nyo pa ito. Isipin natin sandali. Ikaw ba, kung ikaw talagang manggugurgur, sa tingin mo, sasabihin mo pa? Ipapaalam mo talaga sa publiko? Alam mo namang may kaso yon, di ba? Threat nga Kaso nga yun Kung talagang, ganun ka ba talaga katanga, kaingot? Common sense lang, di ba? Wala na kasi mga common sense to mga kababayan. Paano kasi, di ba? Sabi nga nila, karamihan daw sa mga ito, polboronic. Di ba mga kababayan? So ito pa. Ito mas magandang paliwanag dito ni Attorney Niel Abayon, no? Teka nga, mayroon pa nito si Soto, ito versus Kuya. Tingnan nga natin to. Mayroon akong nakita dito. From Taguig, tanungin daw yung mga legal staff. Binigay nga sa akin ng legal staff ko, eksakto nga ito Article 11, Section 6, page 154. Constitution is silent regarding presiding officer of Senate impeachment. However, expressly provide Tungkol pa nito sa impeachment. Wag na natin yan. Tungkol sa presiding officer yan. Ito na lang si attorney mga kababayan. Panoorin natin. Ang paliwanag niya tungkol naman dito. Hindi po nila napatunayan yung totoong assassin, no? Po, mag half a million na tayo kaya hopefully po makonsider ninyo mag-subscribe. Okay, ngayon po tuloy tayo sa discussion. At yung sagot po sa question na yan ay dito nyo mapapanood dito sa question and answer portion between Senator Bam and Attorney Lotok. So in summary po, sinabi ni Attorney Lotok na hindi pa nila na-identify talaga kung sino yung alleged hired na tagapapaya po ni VP Sara Duterte. Kung hindi, dahil lang daw dun sa statement si VP Sara, sa actions niya ay for them. Yung papaya na sinasabi dito ni Attorney Neil Abayon ay gurgor. Yung gugurgor, di ba? Kasi mga kababayan, si YouTube po, or ito pong YouTube ngayon, masyado pong masilan. Makakita lang ng dugo or kung ano man dyan, mga salita, minud-dinud, nare-restrict ang ating mga video at hindi kita, wala pong monetization. Kaya, katulad sa akin, mga kababayan, wala naman po tayong tinatanggap kahit kaninong po, hindi po tayo bayaran. So, umaasa lang po tayo sa inyong mga views. Kaya nga po, malaking pasalamat ko at utang na loob sa inyo dahil sa inyong pagtangkilik at panonood, mga kababayan. Patuloy lang po kayo sana Tahan lang po ako dahil patuloy naman po tayong organic vlogger at supporter ng mga Duterte. Since totoo nga yung statement na yon, it is a real and active threat. Therefore, meron daw talagang hinire na tagapapaya si VP Sara Duterte. So kung makita po ninyo, hindi pa talaga direct yung evidence, kung hindi circumstantial pa lang, meaning because of this, therefore may ganitong nangyari. Yun yung theory na gustong i-explain dito nila
Attorney Lutok. Okay, so again, wala pa pong direct evidence talaga to establish the hired tagapapaya ni VP Sara Duterte based on the statements ni Attorney Lutok himself. Okay, so ngayon, ang next question na lang natin, kailangan ba talaga ma-establish ng prosecution na may hinire na tagapapaya si VP Sara Duterte para maging grave threat yun siya or maging impeachable offense, yung tamang question pala. And ang sagot ko po dyan based on my observations po dito sa proceedings ay kailangan po yan kasi dito sa articles of impeachment po na sinubmit ng prosecution, nakalagay kasi doon na impeachable offense, may impeachable offense na ginawa si VP Sara Duterte because of the grave threat and because of the hired tagapapaya. Tapos inexplain po yan dun sa isa sa portions na nag-question and answer si Senator Alan Peter Cayetano. So nakalimutan ko na po yung exact timestamp but you can look for the portions na lang po of this live stream kung saan si Senator Alan yung nagdi-discuss kasi minention niya yung articles of impeachment mismo. Tapos dun po sa articles of impeachment ng prosecution, nilagay kasi nila doon for them, meron talagang hinire na tagapapaya si VP Sara because daw of her own statements or her own admissions. Pero ang masasabi ko lang po doon, ang dilemma ng prosecution sa ganong legal theory, dininay na po yun ng defense dito. Ito, kinlarify din actually ni Senator Bam dito kung whether or not meron bang specific denial talaga si VP Sara as to the alleged yung nag-hire nga ng tagapapaya. So sinabi dito ni Attorney Vinluan na they denied yung mga allegations lahat. So since dinenay yun ni VP Sara, edi walang hired hitman or hired tagapapaya talaga si VP Sara as of the moment based on everything that has happened dito sa impeachment proceeding. So doon ngayon may kita natin na meron talagang obligation or burden yung prosecution to establish the identity rin po of the hired tagapapaya kasi nilagay po nila yun mismo sa articles of impeachment. Okay? Mga kababayan, ito yung mahalagang punto na dapat hindi po natin makalimutan at dapat po natin matandaan. Kasi nga po, ito daw pong prosecution team, mayroon pong nilagay doon sa articles of impeachment na itong si VP Sara ay mayroon pong hired na taga-papaya o taga-gurgor. Ngayon, ang problema ng prosecution, kailangan nilang mag-produce. I-produce nila na may ebidensya sila na mayroon talagang taga-papaya o taga-gurgor itong si VP Sara na hinire. Yun ang masakit sa ulo nila ngayon mga kababayan. Kasi paano sila makapag-ano niyan? Dahil, siyempre, si VP Sara, tinanggi na po yan Nawala naman talaga Hindi rin nila di ba, kanina ang napanood natin, in-interview nila yung mga nandoon sa mismong video na mga reporter, di ba? Mga media at vlogger. Sinabi, wala din daw silang alam tungkol doon sa hired na taga-papaya o taga-gurgor. Kaya nga mahalaga ang raw video para malaman talaga natin. No? Bukod dito sa nag-imbestiga kayo, may raw video kayo para mas may basihan ka. Di ba mga kababayan? So napakalaki po ng chance si VP Inday Sara dito, maniwala kayo. Okay? So basically ito po yung summary and relevance nung identity alleged hired tagapapaya na yon based on my observations po sa mga nangyari sa proceedings sa impeachment so far. Okay, so yung next naman po nating i-discuss ay magbibigay lang ako ng commentaries sa mga na-observe ko pong demeanor ng ilang senator judges natin. Kasi kung ako po ang tatanungin ninyo as a practicing lawyer, medyo medyo mali yung line of questioning nila kasi it is not directly addressing the full context of the issue, kundi parang nagiging chop-chop yung line of questioning. So anyway po, i-discuss ko na lang fully para mas maintindihan nyo talaga. Okay, so yung nakita ko po kasing issue is the line of questioning ni Senator Erwin Tulfo. So this is with all due respect to him. I do not mean any disrespect po to the senator judges, but I just want to voice this out para hopefully to enlighten the general public and maybe the senator judges kung meron man sa inyo pong nanonood nitong video ko. Again, this is with all due respect po, just my personal observation po and my professional assessment as a practicing litigation lawyer po. So dito po kasi sa part na to, yung pinaka-point ng line of questioning ni Senator Erwin Tulfo is in relation dun sa may gustong ipapapaya si VP Sara directly. But if you actually listen po to the full statement ni VP Sara, wala po siyang hinire para ipapapaya directly. Yung sinabi po niya, pag pinatay siya, may kinausap na siya
para in simple terms, ipaghiganti siya. So magkaiba po kasi yung context nun eh. So kaya ko po nasabing magkaiba yung context yan kasi if you will ask the witness here, ano kaya yung motive, bakit siya nag-hire ng tagapapaya? Syempre ang sasabihin lang yan ay baka kasi galit siya, gusto lang niya talaga ipapapaya yung tao na yun, ayaw niya dun sa tao na yun, magkaaway sila. Yun yung magiging possible answer niya ng witness as to the question of what is a possible motive. Pero kung i-full context yung actual question, sabihin na bakit kaya nasabi nung respondent dito na pag ipapaya siya ay may kinausap na siya para ipapaya itong mga individuals na to. So if it is asked in that context po yung question, which is the actual statement po ni VP Sara, yung most likely sagot po ng witness doon is most likely sasabihin yan ay para ipaghiganti siya or para for self-defense purposes. So yan yung isa ko lang pong yung na-observe ko lang kasi the word po kasi na merong pag is a very big factor po kasi mag-iiba niyan yung mga sagot ng witnesses at posible din po mag-iba yung mental condition of the respondent in that situation as to pagsabi niya na pag ipapaya ako ay ipapaya mo rin to sila versus na ipapaya mo lang sila. Period. Diba? So hopefully po na-gets nyo yung pinakagusto ko talaga i-point out doon na those two questions, although they sound similar or they appear to be similar, but if you actually really look at the full context of the two statements, magkaiba po yun. Okay, so yan lang po ang gusto ko lang i-emphasize and put out there kasi again, those are two different statements with very different contexts po. Kaya lalo na po sa senator judges natin, it would be best sana na if they would ask questions, talagang i-correlate nila or i-discuss nila fully yung context ng message at hindi lang yung conclusion na gusto i-point out ng prosecution. Kasi if we just listen po to the prosecution or yung senator judges makinig lang sa prosecution, yung words na gagamitin talaga niya ng prosecution ay yung words na pabor lang dun sa legal theory nila. Kaya nga kung pansin din po niyo dito, laging yun din yung sinasabi ni Attorney Ligutan na may hinire na tagapapaya. Tinatanggal nila or they refrain from mentioning yung part na merong pag ipapaya siya. Okay, so yan lang din po ang gusto ko lang i-emphasize para po maintindihan talaga natin yung full context. Kasi the full context, lalo na po in legal proceedings, is a very big deal po yan kasi doon natin makikita yung state of mind ng isang respondent. Lalo na po na in this case, it involves crime committed daw po ni VP Sara which is the crime of grave threats. Allegedly. Okay, so ngayon po, i-discuss naman natin or magbigay ako ng commentary sa cross-examination ni Attorney Vinluan. So in summary po, ang pinaka-point lang talaga naman ng cross-examination is to discredit itong si Attorney Lotok kasi si Attorney Lotok po is one of the or the head ng NBI kung saan nag-recommend yung NBI na mag-file ng grave threats cases and inciting to sedition case against VP Sara Duterte. So yung point lang yan, pag ma-discredit nila na mali-mali yung dates and then yung investigation timelines na ginawa nila, ay ibig sabihin nun or posibleng maging related kasi doon ay that yung pagsabi nila na merong real and actual threat ay mapawalang bisa or mawalan din ng value kasi na-discredit nila as a witness itong si Attorney Lotok. So most likely yan po yung purpose ng defense kaya dinidiscredit nila itong si Attorney Lotok. Kaya kung napansin nyo po dito, pinakita ni Attorney Vinluan yung mga discrepancy sa date na dun daw sa investigation data form ng DOJ may alleged changing daw of the date from February biglang naging January, tapos from February 10 parang naging February 5. So overall yung point nga ay para ma-discredit lang na kung tingnan nga yung dates mali-mali. Therefore walang credibility as a witness si Attorney Lotok. Yun yung position ng defense niyan. At kung makita din nga po ninyo, may part din dito na gusto i-establish sana ni Attorney Vinluan na yung February 5 na timeline or na date dun sa isang alleged na binago po ng mga documents yung date ay ang purpose daw po nun ay para isabay dun sa impeachment complaint. Yung first impeachment complaint po na final against VP Sara Duterte. Yung naging problema lang dun ni Attorney Vinluan, sinagot lang ni Attorney Lotok na wala siyang idea or hindi siya aware doon na may final on that date. So because of that, hindi yun na-establish ngayon ni Attorney Vinluan kasi hindi na po siya pwede magtuloy-tuloy in the line of questioning eh. So yung next na lang actually interesting abangan dito sa mga next set of witnesses ng prosecution or maybe sa time ng pag-present ng defense ng witness nila ay kung may establish kaya nila yon na yung timings ng mga itong filing ng NBI and the eventual filing ng DOJ ay kung may relation ba talaga dun sa
timing ng pag-file ng first impeachment against VP Sara Duterte. Okay, so yan lang po ang main point talaga niyan. They want to discredit the prosecution witness kasi ito pong mga witnesses na to yung nagsabi na mayroong real and actual live threat against the life of the President, First Lady, and former Speaker because of the statements ni VP Sara. Kasi kung mapawalang bisa nga po nila yung mga alleged live threats na yon by discrediting itong mga witness na to, edi masisira po yung legal theory ngayon ng prosecution kasi nilagay po nila 'di ba sa articles na may impeachable offense because of that alleged grave threat in relation to the alleged tagapapaya. So kung wala yung katotohanan pala yung alleged tagapapaya na yon, edi mag-ano po yun, magko-correlate lahat yon from the alleged tagapapaya all the way to the grave threats and all the way po to the alleged impeachable offense. Okay, so yan lang po talaga yan, and I highly suggest po all of you panoorin nyo tong cross-examination ni Attorney Vinluan kasi very intense po yung cross-examination niya together with the objections of the prosecution. Ito kasing part ng prosecution, yung sila pa yung nagda-direct examination, wala masyadong objection si Attorney Vinluan dito So parang pinabayaan lang niya mag-present muna or i-present ng prosecution si Attorney Lotok tapos binanatan niya ngayon bigla dito sa cross-examination. So again, I highly suggest po na panoorin yung itong cross-examination kasi very interesting po para mas maintindihan niyo talaga yung mga dates na sinasabi ko. Hindi ko na ma-explain isa-isa yung date kasi haba tayo masyado. So I'm just explaining na lang po the legal importance ng mga actions nitong lawyers ng both parties. Okay, so ngayon po magbigay na lang ako ng summary kung ano na ba talaga yung mga status, ano na yung mga na-establish at needs to establish pa dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, so as to the summary of the case po, as to the identity of VP Sara in the video, I think established naman na po yun. And then as to the Ayan mga kababayan, so makikita natin dito na talagang hindi po nila basta napapatunayan yung una mga kababayan, yung hired, no? Hired na magugurkor. So napakahalaga po nito. Katulad nga po ng sinabi dito ni attorney din mga kababayan. Ito po si Attorney Mario L. Luna Law Office, no? Kaya po sigurong attorney dito mga kababayan. May the accused be acquitted because of cross-examination. Yun lang naman po ang kanyang title dito. Pero yung kanyang halimbawa kasi tungkol sa illegal drugs, hiwalay naman to kay VP Sara, no? Pero but just the same, no, ang punto nito ay kaya nating kinuha dahil nga po sa pagka dyan pa pala sa cross-examination, maaari nang ikapanalo ng magkabilang kampo. It's either pagka mahusay ang abogado at walang saysay niya yung mga sinasabi ng witness. And this case dito nga kay VP Inday Sara, malaki ang chance po, no, na ma-acquit nga po dito. Kausapin ito si VP Inday. At wag po kayo mag-alala mga kababayan kasi nga po, mismo na po itong mga senador, no, na alam naman natin hindi po ito kakampi ni VP Inday Sara. No? Sila na mismo nakakapansin si Tulfo, magkapatid na Tulfo, di ba? Sila na mismo napapansin nila na sablay-sablay yung mga hawak na ebidensya. So, doon sa cross-examination pa lang mga kababayan, malaki ng chance ni VP Inday Sara na makapanalo. Katulad nga po ng pinanawanan ng itong attorney na bagamat magkaiba po yung kaso, pero isa po yung punto. Sa cross-examination, maaari na pong ma-acquit ang akusado kung mahina po yung mga sagot niya sa cross-examination. So, yan. At mahusay po ang abogado. Dito sa puntong ito mga kababayan, kahit hindi naman ganun kahusay ang abogado kita nyo naman to Ito, bindalo nga ito Napansin niya. Tapos mayroon pang mga typo-typo, magkakasalungat, di ba? Typo sa affidavit, typo sa subpoena. Ano yun? Coincidence? Di po pwede yun mga kababayan. Sa legality, isa lang mali dyan. Mali na lahat yan. Tama hindi? So, yan mga kababayan. So, ako, sa totoo lang ako, habang nanonood ako dito sa hearing na ito, parang nag-enjoy na lang ako, hindi dahil sa gusto ko itong nangyayari. Hindi. Na-enjoy ko na lang na nare-reveal lahat yung katotohanan. Bagamat ito ay hindi ito pabor sa taong bayan, hindi ito pabor sa atin. Bakit? Kasi nga, alam po natin na ang kanila lang naman hinahabol kay VP Inday, 125 million. Samantalang ang nagagastos nila dyan ay bilyon-bilyon. Diba? So talo tayo. No? Kaya hindi yun nakakatuwa.
Kaya lang, natutuwa lang ako mga kababayan kasi nga, dito makikita talaga at napapatunayan talaga ng publiko na wala pong ginagawang kasalanan si BP Inday sa mata ng publiko at sa mata ng batas. So, yun po yung mahalaga. Ayan po. Anong inyong masasabi dito mga kababayan? Lalo na nga dito sa isang video na ito, no? Ng ating kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan. Dahil sa korupsyon, dahil sa pagnanakaw sa pera ng flood control, yan po ang resulta. Ang ating mga kababayan ay walang tulay, sira-sirang flood control, post-flood control, pero ang iniimbestigahan yung 125 million na confidential fund. Ipinday. Anong inyong masasabi, mga kababayan? Huwag kayong mahiya. Paki-comment nyo po dyan sa baba. Pag-uusapan natin. Kita-kita tayo muli. Ito si BMR Channel. Bye! Wala pa.